Okay, so ayan, inayos ko lang yung aking HTML. Nagtira lang ako ng button, home and about. Meron din tayong back button. As well sa ating about, we have here back button. Okay, para lang nakikita natin. Now, tinanggal ko din yung router link natin so hindi pa siya lilipat sa ngayon. Ang gusto natin gawin is from TS naman. Okay, so kokontrolin natin yung routing natin using TypeScript. So in here, in our homepage.ts, inside our constructor. Okay, so basically, konting information lang about constructor. Every time na naglo-load kaagad yung ating page, so ito yung unang nagfa-fire na method. So kapag ka dito, naglagay ako ng alert 1, 2, 3. Okay, and then nag-refresh yung page natin. So magfa-fire siya agad. Kahit na ito kasi method din siya, parang katulad ng mga ginagawa natin na public, this, yan. For example, ginawa ko yan. So kailangan pa natin tawagan yung this na to fire kung ano man yung nandito sa may loob niya. So unlike sa constructor, kapag naglagay tayo ng mga code inside this constructor, is gagawin niya na agad once na nag-load yung ating page. So in here, kailangan kasi natin dito, tanggalin natin yung alert, tanggalin natin to. Okay, kailangan natin when we are using router in our TypeScript or TS, magde-declare tayo sa loob ng constructor parameter ng private, and then magpangalan ka ng kahit na ano. Okay, so technically kapag private, sa naming convention, underscore yung unang ginagamit. So for example, private router. Okay, so ito po ay self-defined or user-defined po ito. So pwede kayong maglagay dyan kung gusto mo router, 3 letter R, walang problema. So ang gagawin ko dyan, router na lang. Or sige, strict na, ilagay na lang natin din yan, router. And then mag-i-import tayo ng router. Ang tawag natin sa ginagawa natin na to is yung dependency injection. So mag-i-inject tayo ng mga services, which is yung router natin. Meron tayong isang topic pa with regards to services. Kaya for the meantime, so para magamit natin yung ating router, yung makapaglipat tayo using TS, so kailangan natin siyang i-import. So router, capital letter R, and then make it sure na naka-import siya dun sa taas. And then dito, public pindot. And then in here, sa loob niyan, tatawagin natin si this.router that navigate. Okay, so para ma-access natin si navigate, it is a method na may required parameter. So for example, sabi niya dito, meron tayong bracket na ilalagay. So brackets, and then we can add string into it. So /, and then kung saang page tayo pupunta. So let's say for example, sa about tayo pupunta. Ngayon, kailangan lang natin i-access tong pindot dito sa may ating homepage.html. So in our homepage.html, in about button, instead of using router link, ilalagay natin yung click event, and then ilalagay natin dyan yung ating method na pindot. Okay, so dito natin siya ilalagay kasi ang nakalagay dito sa may parameter natin is pupunta daw siya sa about. So let's test it out kung gagana. So click, and then as you can see, parang router link na din siya. So kagandahan kasi dito, though parang sa una, madami tayong ginagawa, madami tayong kinocode. Unlike dun sa may router link lang yung ilalagay natin, makakalipat na siya. So dito kasi po pwede nating gawing dynamic yung ating method. So let's say for example, let's generate another page. So ibalik natin si contact kanina. And then in our home.page.ts, gagawin natin, sasalo tayo dito ng ating parameter. Okay, so ilalagay natin dito page, and then string na lang. Okay, so and then in here, i-concatenate lang natin. Pwede natin gamitin yan, / kasi necessarily yung /, and then concatenate natin si page. Okay, with that, kapag ginamit natin dito sa may homepage.html, okay, and then gumawa tayo ng another button for contact, and then ang inilagay natin dito, so syempre mag-error yan dahil wala tayong parameter na inilagay. So ilalagay natin ngayon dito yung page name, which is yung about,
And then in here, ito naman natin ilalagay yung contact. Make it sure na kung ano yung ilalagay mo dyan, yun yung nandito sa my app routing module. So, about and then contact. Nga pala, pwede mong baguhin yan pag nilagyan mo ng abouts, contacts. Ayan. So, hindi nagagana yung link natin unless yun yung tatawagin mo dito, abouts and then contacts. So, try natin to, about. So, as you can see, lumipat sa about and then contact with the use of click event and then sinalo tayo ng method dito sa ating TypeScript.